Sinundan ni Sander ang Tywin sa isang pribadong silid. Hindi siya makapaniwala na umuwi lang ito para ipakasal siya kay Diana. At magkakilala palang dalawa, napatingin ito sa kanya nang mapansin nito ang presensya niya. I can't marry that woman. Direkta niyang wika rito. You know already kung anong mangyari. Kaya ng pamilya niyang pabagsakin ka, tayong lahat. Tumingin siya sa mga mata ng Tywin. Napapansin niyang malaki na ang pinagbago nito simula na umalis. Umuwi lang ito noong nawala ang mga magulang niya, pero bumalik muli sa ibang bansa pagkatapos ng libing. Wala siyang nakakitang emosyon rito. Ramdam din niyang iba na ang presensya nito kaysa noon. Kung hindi mo siya pakasalan, baka anong mangyari sa mga taong malapit sa iyo? Kumunot ang noo niya rito. Para lang kilalang kilala nito ang mga tan. You know them a lot? Direkta niyang tanong rito. Of course, matagal ko na silang kilala at wala silang sinasanto. Lahat ng gustong makuha ng anak nila, ibinibigay nila yan. Kaya natatakot rin akong baka may gawing masama sila sa iyo. Ikaw na lang ang mayroon ako, Iha. I know you already know that family's background. Marami silang mga koneksyon kahit saan. Iniwas ni Sander ang tingin sa Tywin. Totoo ang sinabi nito. Hindi basta-basta ang pamilya tan. Halos mga illegal din ang negosyo ng mga ito. Kaya naguguluhan siya kung ano ang gagawin. Kung hindi siya ayon sa kasal, ang mga nakapaligid naman sa kanya ang sasaktan ng mga ito. Gulong-gulo na siya. Isabay pa ang pag-aalala sa asawa na hanggang ngayon wala pa ring balita kung nasaan ito ngayon. Bigla siyang makbang palabas ng silid nang maalala ang buntis na dumalo kanina. Representative ni Adam Zamora. Na makabalik siya sa bulwagan, agad niyang hinanap sa paningin ng babae. Pero halos masuyod na niya ang paligid kakahanap dito pero di niya ito makita. Napabuntong hininga siya, hindi niya maintindihan ang sarili. Pakiramdam niya ay asawa niya babaeng yan. Para na siyang tanga kahit ibang buntis na iisip niyang ito ang asawa. Halos maghahating gabi na nang dumating si Chichay sa bahay. Na makapasok sa loob, agad siyang umupo sa sopa malapit sa hagdan. Ramdam niya ang pangangalay ng mga paa at balakang. Marahil siguro sa pagod, tinanggal niya ang heels na suot. Inangit niya ang dalawang paa patungo sa sopa. Hindi niya kayang umakyat pa sa itaas para roon magpahinga. Kinabukasan nagising siya dahil sa sinag ng araw na nagmumula sa labas ng bintana. Napabangon siya na may pagtataka. Nakatulog pala siya sa sopa, magdamag. Tiningnan niya ang relo na suot. Alas 8 na pala ng umaga. Tumayo siya at tumakbang patungo sa kusina. Nagluto siya ng kanyang agahan at kumain. Matapos siyang maagahan, umakyat siya sa taas para maligo. Bit-bit ang wallet at cellphone. Matapos siyang maligo, agad siyang umalis ng bahay. Matapos makapagbihis, pinapasundo niya si Mateo sa mga tauhan nila. Gusto niya ito makausap tungkol sa Tywin ni Sander. Litong-litong isip niya kagabi habang nagmamaniho pa uwi. Masamang kutob niya kay Mr. Smith matapos makitang tattoo nito sa batok. Ang tattoo nito sa batok at ang dalawang armadong taong pumasok sa bahay ng asawa ay matattoo rin katulad kay Mr. Smith. Hindi rin posibleng mangyari na may kinalaman nito sa mga nangyari ngayon dahil si Mr. Chua ang kasama nito noon. Naguguluhan siya kung alam ba ito ni Sander o hindi. Dahil kung alam ito ni Sander, hindi niya ito mapapatawad. Na makarating sa lugar, agad siyang bumban sa sakyan at pumasok sa di kalumaang gusali. Nakita niya si Mateo na nasa isang silid na mula sa monitoring system nila. Na makapasok siya sa loob, tumayo si Mateo mula sa pagkakaupo na makita siya. Tell me everything about Mr. Smith, ang uncle ni Sander. Direkta niyang wika rito, kumunot ang noon ng binata dahil sa tanong niya. Why, what about him? Pabalik nitong tanong sa kanya dahilan para tumas ang isang kilay niya rito. Ako dapat na magtanong sa niyan. Turan niya rito. Napubuntong hininga ito bago muling tumingin sa kanya. Kapatid siya sa ama ni Sander. Sa Australia siya nakatira at nung namatay ang mga magulang ni Sander, umuwi siya rito. Pagkatapos ng libing, bumalik agad dito sa Australia. Napaisip siya sa sinabi ng binata. Kung sa Australia ito nakabase, bakit kasama nito noon ang matandang Chua? Nalaman niyo ba kung kailan ito nakabalik? Tanong niya. Hindi. Nagtataka nga kami kagabi dahil naroon siya sa event. At inaanak pala nito si Diana. Ibig mo bang sabihin may ginagawa siyang kakaiba laban kay Sander? Tanong nito sa kanya. Napaiwas siya ng tingin sa binata. Tama ang hinala niya sa binata. Madali nitong maiisip kung posibleng mangyari. Umupo siya parap dito. Hindi ako sigurado pero nakita ko siya noon kasama si Mr. Chua. What? Are you sure? Gulat nitong tanong matapos makatayo bigla. Yes. Bakit hindi mo sinabi sa amin? Dahil kagabi ko lang siya nakita muli.
Walang emosyon yung sagot rito. You mean na nasa? Naroon ako gabi. Putol niya sa sasabihin nito. I'm sorry, hindi ko na malaya na iyon agad ang plano ni Diana. It's okay, tipid yung sagot. Ayaw niya munang alalahanin ang mga mangyaring kasalan ng dalawa. So what's your plan? Ako nang bahala kay Mr. Smith. Subaybayan mo ng maigi sila Sander at Diana. Why you do this? Muli siyang napaiwas ng tingin sa binata. Hindi niya alam kung paano sagutin ang tanong nito. Kung tutusin, wala siyang pakialam sa mga mangyayari dahil sa ginawa ni Sander sa kanya. Pero hindi kaya ng konsensya niya kung may mangyaring masama rito o sa mga taong nakapaligid dito, tulad nitong taong nasa harapan niya at lalo na si Sarah. Na makaalis si Mateo, tinignan niya ang laman ng brown envelope na bigay na isang tuhan. Detalye iyon sa pamilyang Tan na pinapa-background check kina David. Tumas isang kilay niya na mabasa ang mga iligal na negosyo nito sa loob at labas ng bansa. Kinuha niya ang cellphone ng tumunog ito habang nakahawak naman isang kamay niya sa mga papel. Baby, natanggap mo ba? Direktang tanong ni David sa kabilang linya. Yes, I see already the details. So what we do? Gagawin na ba namin? Gusto ko nang makagawa ng ingay sa pamilyang iyan. Kumunot ang noo niya matapos marinig ang sinabi ng kinakapatid. What do you mean? Nagtataka niya yung tanong. Isa ang Tan sa mga kumakalaban sa mga negosyo natin. Wala pa silang ginagawa sa ngayon pero dapat maunahan natin sila. Patay na patay kay William ang anak ng mga Tan. Really? Yes baby, anyway I need to go. Please call us if you need anything. See you soon. Take care and the babies. Bigla siyang napatingin sa kanyang tiyan. Walang alam ang kapatid sa nangyari ngayon sa kanya. Nasa ibang bansa mga ito simula nung ikinasal siya kay Sander. Kung nakakabalik man, hindi rin ang mga ito nagtatagal. Ibinalik niya sa envelope ang mga impormasyon tungkol sa pamilyang Tan. Bigla siyang napatingin sa pinto nang may pumasok. Tumawag po ang mga tauhan natin. May umahabol po raw sa dalawang kaibigan niyo po. Napatayo siya bigla mula sa upuan. Get one alive. Utos niya. Kailangan niya ng isang buhay sa mga armadong iyan. Mabilis naman ang pagmamaneho ni Alex habang nakipagputukan naman si Paul sa mga sumusunod sa kanila sa daan. Nakakainis. Mura niya na pinagbabaril naman sila sa likuran. Galing lang sila sa isang meeting. Ganito na nangyari na makaalis sila sa lugar. Tumawag na siya kina Sammy pero matatagalan pa ang mga iyon bago sila matulungan. Nakakainis na talaga. Napatingin siya bigla kay Paul. May tama na ito sa isang braso. Dilan para kaban siya. Napampa siya sa nobela. Bakit ba sunod-sunod mga nangyari sa kanila ngayon? Okay lang ako. Malayo ito sa bituka. Wika sa kanya ni Paul nang mapansin siya. Hindi niya ito sinagot, alam niyang pinapalakas lang nito ang loob niya. Mas binilisan niya ang pagmamaneho na makita niyang maabutan na sila pero biglang nagpagewang-gewang ang sasakyan nang di niya malaman ang dahilan. Dala ng kababilangga niya ito sa malaking puno. Dumb! Rinig niyang mura ni Paul. Kahit ilong hilaw, tinignan niya ang dalawang van na papalapit sa kanila. Sinubukan niyang igalaw ang katawan na makikitang bumaba ang apat na armadong lalaki. Pero naipit ang isang paa niya kaya hindi siya makaalis sa kinaupuan. Kinuha niya ang isang baril sa compartment ng sasakyan at kinasa iyon. Tumingin siya muli kay Paul. Kinasa rin ito ang hawak na baril. Na malapit ang apat sa kanila ay puputok niya sana ang baril na may sasakyan na mabilis ang takbo at pinagbabaril ang apat na armado. Nagulat din siya na biglang sumabog isang sasakyan sa di kalayuan. Nagkatinginan sila ni Paul matapos umalis sa isang itim na sasakyan dalang isang armado. Bumaba si Paul para tulungan siyang makalabas sa sasakyan. Hinatak siya nito ng malakas bago natanggal ang paa niya mula sa pagkakaipit. Halos ilang minuto silang naghintay bago dumating sina Sammy at Alvin. Dinala sila sa ospital ng dalawa. Pinatingnan niya ang kanyang paa dahil masakit tong nilakad. Habang ginagbot siya ng doktor, hindi mawala sa utak niya ang tumutulong sa kanila kanina. Nakaitim din ang mga ito nang makita niyang lumabas ang dalawang tao para kunin sa loob ng sasakyan ng isang lalaki. Napatigil siya sa pag-iisip na may biglang pumasok. Katahimikan ang namagitan sa kanilang lahat matapos sabihin ni Alex ang nangyari. Tinatanong siya ng makibigan kung nakita ba nilang dalawa ni Paul ang tumulong sa kanila. Baka rin nagkataon lang na may atraso ang mga taong umaatake sa inyo kanina. Roon sa mga taong tumulong sa inyo. Wika ni Jay. Pwede rin dahil, di ba sabi mo kinuha nilang isang tao? Tanong ni Alvin. Tumango si Alex bilang sagot sa mga kaibigan. May punto, ang mga ito baka nagkataon nga lang. Tingnan niya si Sander, nakikinig lang ito sa kanila. Para bang may malalim na iniisip. Mula sa mga kaibigan ibinaling niyang tingin sa kanyang paa. Medyo hindi na masyadong masakit ito kung ihakbang niya. Buti lang hindi malakas ang pagkakabangga nila kanina.
Si Paul naman nagumot na rin ang tama nito sa braso. Samantala sa kabilang banda naman, nakatingin lang si Chichay sa malaking salamin kung saan nakikita niya ang isang taong pinapahirapan sa loob ng 2 tauhan niya. Ayaw nito magsalita, humanga siya sa prinsipyo nito. Mas pinili itong masaktan kaysa isuplong ang taong nag-utos sa kanila. May lumapit sa kanya na isang tuwan at may inabot itong white polter. Nandiyan na po ang lahat ng detalye na kailangan niyang malaman tungkol kay Mr. Alejandro Smith. At ito rin po ang detalye sa lalaking nasa loob. Nakuha na rin po namin ang pamilya niya. Wika nito sa kanya at inabot ang isa pang folder na kulay brown. Tumango lang si Chichay sabay upo matapos niyang umbutin ang isa pang folder. Una niyang tinignan ng tungkol sa tiyoy ni Sander. Kumunot ang niyang mabasa ang laman. Matagal na itong nakabalik dito sa Pilipinas at minsan lang itong lumalabas ng bansa. Kaya paano nasabi ni Mateo na nasa Australia ito nakabase? Tinignan niya pang iba pang detalye. Marami itong pagmamayari ng mga properties. Napabalang ang isang mata niya sa isang papel. Kinuha niya iyon at pinasa. Mas lalong kumunot ang noo niyang mabahasang isa, si Mr. Smith sa malaking investor sa clothing company ng mama niya. Nakakainis, ibig sabihin, konektado ang lahat noon pa lang. Marahil alam din nito ang nangyari sa mga gulang niya noon. At ang nakita niyang itrato nito kasama ang mama niya. Anong ibig sabihin nun? Pumakit muna siya nang maramdaman ang pagkirot ng ulo niya. Sumasakit ang ulo niya sa mga sunod-sunod na nangyari. Tingnan niyang isang folder. May asawa at 2 anak ng lalaking patuloy parang ginugulpi sa loob ng silid. Tumayo siya at tumakbang papasok sa loob. Siya muna ang kakausap sa lalaki. Gusto niyang matapos ang lahat ng ito. Sinyasan niyang 2 tauhan para lumabas. Tumingin sa kanyang lalaki kahit nahirapan na ito. Patayin niyo na lang ako. Sigaw na lalaki. Uunahin ko muna ang pamilya mo kung magmamatigas ka pa rin. May naon niyang sa dito. Anong ibig mo sabihin? Anong ginawa niya sa pamilya ko? Nirapan itong tanong na may takot sa mga mata. Wala pa naman sa ngayon. Kung hindi mo pa rin sasabihin kung sino nag-utos sa inyo, mapipilitan akong kitilin ang buhay ng mga mahal mo. Malamig ang sabi sabay kuha sa isang baril na nasa ibabaw ng mesa at kinasaiyan. Binaril niya ang isang paa ng lalaki dilan upang mapasigaw ito ng malakas. Gusto mo maging ganyan ang mararamdaman nilang sakit? Madali akong kausap. Dagdag niyang sabi rito. Nang hindi sumasagot ang lalaki ay tinawag niya ang isang tauhan para iparinig sa lalaking iyak ng pamilya nito. Tumingin ang lalaki sa mesa kung saan nakalagay ang telepono. Narinig itong iyak ng mga anak at asawa. Pakawalan ninyo sila. Magsasalita na ako. Sigaw nito dahil sa takot. Sa ngayon sabihin mo sa akin sino nag-utos sa niya. Si Alejandro Smith. Siyang nag-utos sa amin para patayin ang mga kaibigan ni Sander Smith. Matagal na ang nagsisilbi sa kanya. Matagal na, mahigit 2 taon na. Ano pa ang mga nalalaman mo tungkol sa kanya? May shipping mamayang gabi sa Laguna. Matapos niya makausap ang lalaki, agad niyang inutusan ng mga tauhan na isabot tayo ang transaksyon ni Mr. Alejandro sa Laguna. Tinawagan din niya si Tere na alisin nito bilang investor sa kumpanya ng mami niya. Tumawag din siya kay David na gawin na ang plano sa mga tan tulad ng ginawa noon sa mga illegal na negosyo na Virtua. Ngayon si Erica na lang ang kulang sa listahan niya. Samantala sa kabilang banda naman, galit na galit naman si Sander na sumugod sa condo unit ni Diana. Na makapasok sa loob, dumiretso siya sa kwarto ng babae. Nakita niyang nakatuwalya at nakatalikod sa kanya. Mabilis na itong nilapitan at sinakal paangat sa pader. Hindi ba talaga kayo titigil? Pati mga kaibigan ko idadamay niya. Galit niyang sigaw rito. Wala akong alam, bitawan mo ko. Nirapan itong sabi. Binitawan niya si Diana na makita niyang maluwa-luwa na ito sa pagkakasakal niya. Masama niya itong tingnan. Gusto niya nang kitilin ang buhay ng babae. Pero kapag ginawa niya yun, maraming mapapahamak at matadamay. Wala akong alam sa pinagsasabi mo sa akin. Wika niya sa kanya. Huwag mo nang bilugin ang ulo ko. Sigaw niya rito. Lumabas siya sa silid bago nito magawa ng masama. Hindi siya makapokus sa dapat na gawin dahil sa mga sunod-sunod na mga nangyari sa kanila. Na makuwi siya sa bahay, agad niyang kinausap ang mga kaibigan. Kailangan nilang tapusin ito. Plano nilang sabay atakihin ang mga iligal na negosyo ng pamilya Tan. Hindi man nalang ito maubos pero sisiguraduhin niyang hindi agad makakabangon ng mga ito at doon nila isasagawa ang ikalawang plano. Sigurado ka na ba sa plano mo? Tanong sa kanya ni Mateo. Tumango siya rito bilang sagot. Huwag ka na sana muna magpadasdal sa plano mo. Dahil baka may nakatunog na sa gagawin natin. Kumunot ang noo niya dahil sa sinabi nito. What do you mean? Na baka may traitor sa atin dito? Alma ni Alvin. Did I say that? Yun ang pinupunto mo eh. Tumigil nga kayong dalawa, hindi maayos ang plano natin. Kung magduduhan kayo,
Wala naman sigurong ibang nakakaalam sa plano kundi si Tito Alejandro lang. Sabat ni Jay. What? Tito Alejandro know this? Biglang tanong ni Mateo. Oo. Tumingin si Mateo sa kanya na may pagtatanong ang mata. Umiiwas si Sander ng tingin dito. Nasabi nga niya ang plano sa tito niya. Ayaw mo nito pero desidido na siya. Kinabukasan pumunta si Chichay sa lugar kung saan namamalagi ang tiyuhin ng asawa niyang si Sander. At hindi siya makapaniwala na dumating siya sa lugar. Dahil ang bahay na nakikita niya ngayon sa di kalayuan ay ang bahay na nakita niya nung sinundan niya sina Erica at Tiana. Ibig sabihin magkakasabot ang tatlo sa kaguluhan ngayon sa nangyari sa asawa niya. Bigla siyang napatingin muli sa malaking gate nang makita niyang papalabas sina Erica at Tiana. Umalis ang dalawa kaya sinundan niya ang mga ito. Nagtataka siyang tumigil ang sasakyan ng dalawa sa sementeryo kung saan nakalibing ang magulang niya. Nakita niyang bumaba ang dalawa at umasok sa loob. Kinuha niya muna ang dalang balabal bago bumaba sa sasakyan. Sininyasan niya ang mga tauhan na huwag nang sumunod sa kanya. Humakbang siya papalapit sa entrance. Nilagay niya sa ulo ang balabal para matapunan ang kanyang mukha. Nagsuot lang din siya ng maluwag na damit para hindi siya latang buntis kung tingnan. Nang tuluyan siya makapasok agad niyang hinanap ang dalawa nang mawala ito sa paningin niya. Ano ba nangyayari? Sino siyang dalawa ang dahilan kung bakit sinabotay ang transaksyon kagabi? Bigla siyang napaliko nang marinig niya ang boses ng isang lalaki. Itinago niyang sarili bago sumilip. Nakita niyang namumula sa galit si Mr. Alejandro Smith habang nakatingin sa dalawang babae. Ninong wala kaming alam, sagot na Erica. Baka may nakuha silang tauhan natin at kumanta. Sabat ni Diana, wala nga silang binuhay sa mga tauhan natin. Ngayon, alam niyo ba kung magkano ang nawala sa atin? Halos 10 milyon. Kaya kung hindi kayo mag-ingat, mawawala ang lahat ng pinaghirapan ko. At ikaw Diana, sabihin mo pamilya mong balak ng umatake ni Sander. Kailangan ko munang makuha sa kanya ang lahat bago siya mawala. What? When? Hindi niya sinabi sa akin kung kailan, kaya kailangan maging handa kayo. Huwag niyo siyang papatayin, mas maiging maunahan natin siya. Naikuyaw ni Chichay ang dalawang kamao dahil sa mga narinig. Hindi talaga nag-iisip na maigi ang magaling niyang asawa. Inis niyang turan sa isip ang nakain ito at sinabi pa sa tiyuhin ang planong pag-atake. Alright, I call my parents. Hindi ko na rin matiis ang pananakal sa akin ni Sander. Rinig ang sabi ni Diana. Tumas ang kilay niya na marinig ang sinabi ni Diana. Bakit sinasaktan ito ni Sander? Bigla siyang napatago nang tumingin sa gawin niya si Mr. Alejandro. Mabilis siyang umalis sa kinatatayuan bago pa siya makita. Kailangan niya mauna na mo ito sa gagawing plano. Lumipas ang 4 na araw papunta si Sander sa lunchtime nang inahiyaan ng kanyang tiyuhin kasama ang mga kaibigan. Pagdating nila sa mamahaling restaurant, agad sila pumasok sa loob. Naghihintay ng tiyuhin niya na makapasok sila. Salamat at pumunta kayo, sabi nito sa kanila. Thank you for inviting us, tito. Pasasalamat ni Paul. Walang anuman, babalik na ako ng Australia kaya kahit ngayon lang, makasama ko kayo. Habang kumakain sila panay pag-uusap tungkol sa negosyo. Nang patapos na yung nakaramdam ng hilo si Sander sa paligid. Are you okay, Iha? Tanong sa kanyang tiyuhin. Hindi siya sumagot dito. Pakiramdam niya ay anong minuto mawawalan siya ng ulirat. It's weird, parang umiikot ang paningin ko. Napatingin siya kay Jay. Humawak ito sa ulo nito. Damn, this is the trap. Biglang sabi ni Mateo sa Mateo. Pero napahawak ito sa upuan ng mahilo. Dalhin niyo na sila. Sabay silang napalingon sa tiyuhin niya. Napatingin din sila sa pinto na bumukas ito. Pumasok ang mga lalaking naka-overall black suit. Masama niyang tingnan ang tiyuhin. What's the meaning of this? Nagagalaitin niyang tanong. Bigla silang napatingin ng pilit lumaban ni Mateo. Pero sinuntok ito ng malakas sa isang lalaki. Dilan para mawalan ito ng malay. Bigla din silang natumba nang may pumalos sa kanyang batok at unti-unting dumilim kanyang paningin. Nagising siyang sumasakit ang kanyang ulo at batok. Gusto niyang gumalaw pero nagtataka siyang hindi niya maigalaw ang katawan dahilan upang mapumulat siyang bigla. Dumilim ang paningin niya nang makita nakatali ang mga kaibigan sa malaking poste. Karap niya, inilibot din niya ang paningin sa paligid. Gabi na pala, halos 5 oras ata siyang nakatulog. Anong nangyari kay Tito Alejandro? Bakit niya tayo dinukot? Tanong ni Sammy. Nagawang ikinuyom ni Sander ang kanyang dalawang kamay kahit nakatali nang maalala ang nangyari sa restaurant. Ngayon lang niya naisip na patibong iyon sa kanila. Pero ang hindi niya maintindihan kung bakit ginagawa ito ng sariling tiyuhin. Gisingin silang lahat. Napatingin sila sa tiyuhin niyang hindi may pintang anyo nito habang papalapit sa kanila. Kumunot ano niyang makitang dalawang babaeng kilala niya. Erica, Tiana. Rinig niyang sabay pagtatanong ng mga kaibigan sa dalawang babae.
Masama niya tingnan si Diana at Erica. Magkakasabot palang tatlo. Sabihin niyo sa akin, anong ginawa niyo sa mga negosyo ko? What you're talking about? Nagtataka niyang tanong. Huwag mong bilugin ang ulo ko, Sander. Lahat ng mga negosyo ko, may nangyayari. Pati mga transaksyon ko na wala. Sabihin mo sa akin, anong ginawa niyo? Why you are blaming us? Alam mo naman siguro ang mga galaw namin, di ba? Biglang sinuntok si Paul na magsalita ito. Ninong, may nangyari rin kakaiba sa negosyo ng mga magulang ko. Wika ni Diana habang ang tingin ay nasa cellphone nitong hawak. What? What's happening? Kunot nung tanong ni Tiwi niya. I don't know. Sigaw ni Diana sabay takbo sa labas. Napasingap silang lahat nang biglang binaril ng Tiwi niya sa Jay. Sa balik at dilan para mapasigaw ito sa sakit. Anong ginawa mo? Tanong sa kanya ng Tiwi sabay tutok na baril sa ulo niya. Akin ang mga papeles. Nagtataka siyang tumingin sa isang taong humakbang papalapit sa kanila na may dalang brown envelope. Pirmahan mo itong lahat. Wika sa kanya ng Tiwi. Kinalagan siya ng isang tauhan nito at pilit pinamampu sa upuan katabi ng mesa. Bigla niyang naalala ganito noon na nangyari nang punta niya mga kaibigan sa lungga ng Matsua. At ngayon naulit na naman kung hindi siya nagkakamali. Ang manang ibinigay sa kanya ng mga magulang ang dahilan kung bakit naging ganito ang Tiwi. Kung hindi lang sana pinamana sa ama mo ang lahat, hindi mangyayari ito. Hati sana kami pero napakagahama ng ama mo. Kinuha niyang lahat sa akin. Wala siyang binigay kaya napipilitan akong tumayo sa sariling mga paa. At ngayon sinabutahin mo lahat ng pinaghirapan ko. Huwag mong ibintang sa akin ang hindi ko ginawa. Sigaw niya rito pero bigla siyang napaigik sa sakit nang may sumuntok sa likuran niya. Binaril bigla ng Tiwi niya si Alvin sa paa dahilan para mapasigaw ito at ang ibang mga kaibigan niya. Napapikit siya dahil sa galit. Sumusobra ng Tiwi. Hindi niya alam ang pinagdaanan nito at ang tungkol sa mana ay wala siyang alam na wala pala itong nakuha galing sa lola at lolo niya. Pirmahan mo na, huwag mong sayangin ang oras ko. Tininan niya ito na masama. Ibang-iba na itsura nito kaysa kaninang tanghali. Tintago lang pala nito ang totoong kulay at ugali. Binalingan muli niya ang dalawang kaibigan na may sugat. Marami ng dugo ang lumabas mo ito. Dandan niyang kinuha ang sign pen. Binasa niya ang mga nakasulat sa papel. Halos lahat ng properties nila kinuha ni Tiwi. Pati na rin ang mga properties ng mga Fernandez na nasa kanya. Titigan mo lang ba ang mga papeles na iyan? O baka gusto mong may babarilin naman ako sa kanila? Napatingin siya muli sa Tiwi. Paano kung hindi ko pipirmahan? Well, matutulad ka sa mga magulang mo. Pasalamat ka nga may konting iniwan pa ako sa'yo. Anong matulad sa mga magulang ko? May kinalaman ka sa pagkamatay nila? Tanong niya rito at unti-unting nanginginig sa galit. Tamang narinig mo. Ako nga nag-utos para mawala ang magulang mo. Tinaob niya ang mesa at madaling nakalapit sa Tiwi. Malakas na itong sinuntok dahilan para sumadsa dito sa semento. At takihin niya pa muli ito nang may humablot sa kanya. Sinuntok din siya na malakas ng kung sino dahilan para mapaupo siya sa semento. Hinawakan siya bigla sa magkabilang braso at pilit ibinalik sa upuan. Gusto niyang kitilin ng buhay ang Tiwi. Hindi siya makapaniwala sa nagagawa nitong ipapatay ang sariling kapatid. Tingnan ko lang kung hindi mo yan pipirmahan. Kung sakaling makita mo siya, dalhin siya rito. Utos nito kay Erica na agad namang umalis sa harapan nila. Ilang sandali pa'y bumalik ito. Hila-hila ang babaeng halos 2 linggo niyang hindi pinapahanap. Wife? Sam? Sabay nilang tawag sa asawa niya. Nakita niyang nagulat ito nang makita siya. Ano ba? Bitawan niyo ako. Sigaw nito kay Erica at sa isang taong nakahawak sa pulupulsuhan ng asawa. Tumahimik ka. Singal na Erica sabay sampal kay Sam. Don't hurt her. Sigaw niya kay Erica. Gusto niyang lapitan ang asawa pero hindi siya makagalaw dahil sa paghawak sa 2 tao sa kanya. Kahit anong pagbumiglas pa niya, hindi siya makawala sa dalawa. Masakit ba? Ano kaya kung iyang tiyan mo na naman ang makakatikim na sakit? No. Kinakabahan niyang saad. Ibibigay niya lahat, huwag lang masaktan ang asawa at mga anak niya. Itong babae lang pala ang magpapatiklop sa iyo, Sander. Masama niyang tinignan ang Tiwi nang magsalita ito. Kamukhang kamukha ka sa babaeng tanging minahal ko noon iya. Pero wala na siya. Iniwan niya ako at sumama sa matalik kong kaibigan noon. Gusto ko siyang iligtas sa aksidente pero hindi na ako umabot pa. Biglang naalala ni Sander ang matalik na kaibigan ng Tiwi niya. Walang iba kundi ang ama ng kanyang asawa. Ibig sabihin alam din nito ang ginawang pagpapatay ni Mr. Chua sa mag-asawang Fernandez. Mas lalong nanginginig ang buong katawan niya sa galit. Matagal na pala silang niloloko ng kanyang Tiwi. Pirmahan mo na, Sander. Muli itong sigaw. Napupumiglas siyang makitang nakatutok ang baril ng Tiwi sa asawa.
Narinig din niya ang pagmumura ng mga kaibigan sa harapan nila. Dandaan niyang hinawakan muli ang sign pen at tinapat iyon sa papeles kung saan makikita ang pangalan niya. Nanginginig ang buong katawan ni Chichoy sa galit. May alam din pala ang tiyuhin ni Sanders sa nangyayari sa mga magulang niya. Gusto niya itong tadtarin ng bala sa katawan. Pero kailangan niya munang pigilan ang sarili dahil baka masira ang plano niya. Nagpapahuli siya sa mga ito kaninang umaga. Nalaman niya mula kay Mateo na ngayong gabi ang mga ito lulusod sa mga iligal na mga planta ng pamilya Tan. Kaya kailangan niya magpahuli para hindi matuloy si Sander pag nalaman nilang nandito siya. Alam niyang mali at pwede mapahamak ang mga anak niya sa loob ng tiyan. Pero wala na siyang ibang magpipilian. Inaasahan na din niya ang gagawing pagdukot sa asawa. Pero ang hindi niya inaasahan ay pati si Mateo ay nandito rin. Nanikit ang dalang mata niyang makita nagsisimula na pumirma si Sander sa mga papeles na nakalatag sa mesa. Secure na po ang buong paligid. Rinig niya mula sa maliit na earpiece na nasa loob ng kanyang tenga. Na makita ni Chiche ang mga tauhan niyang nagsipasok mula kung saan ay agad pinaputukan ng mga ito ang natitirang tauhan ni Mr. Alejandro sa loob. Sino kayo? Nautal na tanong ni Mr. Alejandro. Ninong, ano nangyayari? Nagtatakang tanong ni Erica. Itali sila. Utos sa dalawang tauhan. Teka, sino kayo? Ikaw, anong kinilangan mo dito? Galit na tanong sa kanya ni Mr. Alejandro. Napangisi sa klase ng tanong nito. Kinuha niyang isang punyal na nasa kanyang buhok na nakatago habang papalapit siya rito. Na makalapit ibinaon niya ito sa braso ng lalaki. Dilan para mapasigaw ito sa sakit. Narinig niya ang pagmumura ng mga kaibigang lalaki sa paligid. Masakit ba? Tanong niya rito. Pagbabayaran mo to. Singaw nito sa kanya. Sigurado ka, kulang pang ang kabayaran ang buhay mo sa lahat ng nagawa mo. Galit niyang sagot rito. Sino ka ba talaga? Nirapan itong tanong. Ako lang naman ang anak ng babaeng minal mo na hindi mo nailigtas. Imposible. Namatay ang anak nila dahil sa sunog. Bigla nitong sigaw. Tumaas sa isang kilay niya matapos marinig ang sinabi nito. May alam ka rin pala sa nangyaring sunog sa akin noon? Wala siyang narinig na sagot mula kay Mr. Alejandro. Napatingin siya sa boses na nagsisigaw mula sa labas. Na mga pasok na tahimik ito na makita ang sitwasyon sa loob. Gulat at pagtataka ang anyon Diana na mapagtanto nito ang nangyari. Binaling nito ang tingin sa kanya. Hakbang sana ito papalapit sa kinatatayuan niya. Pero mabilis itong hinawakan ng dalawang tauhan niya sa magkabilang braso. Ninong, ano ba nangyari? Tanong nito kay Mr. Alejandro. Hindi mo ba nakikita? Tayo na ngayon ang hawak nila. Sabat ni Erica. No, this can't be happen. Ikaw, kilala mo ba ako? Kapag nalaman ng pamilya kong ginawa ninyo, mananagot kayong lahat. Singal nito sa kanya. Tinaasan nito ng kilay para itong bata na kulang na lang pati pagtatae. Kailangan mo yung mga magulang. Sininyasan niya ang dalawang tauhan na ilapit sa Diana sa kanya. Na makalapit tinitigan niya ang kabuuan nito. Halos lumuha ng dalawang hinaharap nito dahil sa iksi ng damit. Ako ba kilala mo? Tanong niya rito. Ikaw lang naman ang walang kwentang asawa ni Sander. Kapag naanal ng kasal ninyo, magiging akin na siya. Uwi ka nito sa kanya sabay tingin kay Sander na hanggang ngayon wala pa ring imik. At sino may sabing may annulment na mangyari? Ano bang nakita niyo sa asawa ko? Masarap ba? Tanong niya. Natural at nasasarapan din siya sa akin. Pwede ba pakawalan mo ko? Magsisisi ka dahil sa ginawa mo ngayon. Kapag nalaman to ng mami at daddy ko, hunda ka. Magbabanta nito sa kanya. Bakit? Ano bang kayang gawin ng pamilya mo? Tanong niya rito. Gusto niyang malaman kung saan ang tapang nito. Kaya kang patayin lahat. Paano kung sabihin ko sa'yo na ako ang dahilan kung bakit may nangyayaring anomalya sa mga negosyo nila ngayon? Ikaw? Gulat nitong sad sa kanya. Ikaw din ang dahilan kung bakit may nangyayaring anomalya rin sa mga negosyo ko. Galit na tanong sa kanya ni Mr. Alejandro. Ako nga. Sagot niya sa mga ito. Napapikit siya bigla nang maramdaman ng pagkirot ng tiyan. Masyado na siyang napagod sa mga nangyari. Kailangan niyang tapusin ito. Halos magula naman ang dalawa nang marinig ang sagot niya. Siniyasan niya mga tauhan na ilabas na ang tatlo. Inutusan rin niya ang ibang tauhan na kalagan sina Alex bago siya tumalikod sa mga ito. Wife, napatigil siya sa paghakbang na marinig ang boses ng asawa. Bumuntong hininga muna siya bago dandang umarap dito na walang emosyon. Hakbang sana ito papalapit sa kanya pero mabilis niyang sinyasan ng mga tauhan para pigilan ito. Nang mahawakan nagpupumiglas ito para makawala. Kung ano man ang narinig nito kanina mula sa kanya ay hindi ibig sabihin na maging okay na sila bilang mag-asawa. May galit pa rin sa puso niya. Hindi niya alam kung kailan mawawala iyan. Ito na ang huling pagtulong ko sa niya. Wika niya.
Nagsusumama ang mata nito habang nakatingin sa kanya, pero hindi na siya nagpapaapekto pa. Muli siyang tumalikod at tumakbang palabas ng lumang gusali kung saan sila dinala. Narinig niya pa ang pagtawag nito sa kanya pero hindi na siya muling tumingin pa. Dumiretso siya sa himlayan ng mga magulang. Gusto niya muna makita mga ito bago siya alis. Nakapagdesisyon na siya, sa ibang bansa niya ipapanganak ang kambal para na rin ma-reflex ang isip niya doon pansamantala. Tulala si Sander habang nasa probadong silid sa ospital. Sinamahan niya ang mga kaibigan para gamutin. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyayari. Maghalong saya at takot ang nararamdaman niya ngayon. Masaya siya dahil nakita muli ang asawa. Sinubukan niya mga bulin ito kanina na mapakawalan siya ng mga tuwa nito pero hindi na niya ito nabutan pa. Takot siyang di na niya ito muling makikita pa. Ramdam niya kanina ang galit nito habang nakatingin sa kanya bago umalis. Hindi niya alam kung mapapatawad ba siya ng asawa. Sinabi rin lahat ni Mateo ang ginawa nito para bantayan siya. Sa pangalawang pagkakataon, iligtas na naman sila ng asawa niya. Kahit buntis ito, nanliliit siya sa kanyang sarili. Siya ang asawa, siya ang lalaki pero siya ito nagiging mahina sa kanilang dalawa. Pakiramdam niya wala siyang silbi. Ang asawa ang lagi nagliligtas sa kanila noon pa man. At hanggang ngayon, hindi niya alam kung papaano siya makakabawi rito. Napatigil siya sa pag-iisip na may tumapik bigla sa kanyang balikat. Huwag ka na mag-isip masyado. Alam ko kung nasaan siya. Uwi ka sa kanya ni Mateo. Dahilan para mabuhayan siya ng loob. Sasama kami. Sabay sabi ni Sam at Joshua na nakikinig lang pala. Sinamaan niya ang dalawa ng tingin. Bigla namang itinaas ng dalawa ang mga kamay na makuha ng mga ito ang ibig niyang sabihin. Bigla silang napatingin sa pinto nang bumukas ito. Hinihingal na 3 babae ang nakikita nila sa bungod ng pinto. My love, what are you doing here? Nagtatakang tanong ni Joshua sa kinintahan. Bigla nang lumapit si Sarah dito at pinengot ang tenga. Kinabukasan maagang pinunta ni Sander ang lugar kung saan tumutuloy ang asawa. Butin lang na trace ni Mateo ang cellphone number nito kung saan ito nakatira, pero hindi niya maalis ang kaba sa kanyang dibdib. Natakot siyang baka hindi na talaga siya pakinggan ng asawa at itakwil siya nito palayo. Nang dumating siya sa lugar ay nagtataka siyang walang mga bantay sa labas ng gate. Inaasahan pa naman niyang maraming bantay ang makikita niya pagdating. Bumaba siya sa sakyan. Inilibot niyang paningin sa paligid. Nagbabaka sakali siyang may makitang tao pero wala talaga. Kinuha niya ang cellphone sa loob ng kotse. Baka nagkamali lang siya ng bahay na pinuntahan. Tingnan niya muli ang tracking device sa cellphone niya. Pero tama naman ang napunta niyang address. Huminga muna siya ng malalim bago humakbang papalapit sa malaking gate. Nag-doorbell siya na ilang beses pero walang lumabas mula sa bahay. Na nakikita niya, binuksan na lang niya ang tarangkahan ng gate. Tuluyan siyang nakapasok sa malawak na hardin. Habang papalapit siya sa malaking pintuan, tumatambol naman sa kaba ang kanyang dibdib. Nang makalapit, kumatok din siya ng ilang beses sa pinto. Pero tulad sa gate, wala ring bumubukas. Naisipan niyang pasukin na lang ang loob kaya inikot niya ang seradora ng pinto. Nang makapasok, hinahanap niya agad ang asawa hanggang sa nakita niya ito sa isang silid na nasa ikalawang palapag ng bahay. Dandan siyang lumapit rito habang mahimbing ito natutulog. Hinaplos niya ang maganda nitong mukha at hinagka ng noo. Napatingin siya sa gilid, may isang traveling bag na nasa malapit sa closet. Bigla siyang kinabahan nang pumasok sa isip niya na aalis ang asawa. Muli siyang tumingin sa asawa. Dandan niyang hinaplos ang tiyan nito na makita niyang gumalaw ito. Tigil ang mga luha niya para hindi tumulo. Hinalikan niya ang maumbok na tiyan ng asawa. Mahal na mahal ko kaya, mahina niyang sabi. Nagising si Chichay na parang may humaplos sa kanyang mukha. Dandan siya nagmulat. Bigla siyang napabangon na makita si Sander sa kanyang tabi. Kunot nung tumingin siya rito. What are you doing here? Nutal niyang tanong. Why, patawarin mo ako. Uwi ka nito sabay yakap sa kanya na maigpit. Patawad ko naging mahina ako. Patawad ko nasaktan kita. Patawad kung hindi ako malakas katulad mo. Please huwag mo kong iwan. Gagawin ko lahat ng gusto mo. Huwag mo lang akong iwan. Huwag mo naman ilayo sa akin mga anak natin. Pakiusap hindi ko kayong mawala kayo. Humagulgol nitong sabi. Parang natunaw lahat ng galit niya sa asawa na marinig itong humihingi ng tawad habang umiiyak. Naintindihan naman niya kung bakit nagawa nitong saktan siya para ilayo sa kapamakan. Patawad ko, natakot akong mawala kayo ng mga anak natin. Kaya yun ang nagawa. Yun ang nagawa ko. Dagdag nitong sabi. Pigil ang luha niya habang dandang inangat ang kamay para plusin ang likod ng asawa. Tana, para kang bakla kung umiyak. Uwi ka niya rito dahilan para mas humigpit pa ang pagkakayakap nito sa kanya. Humarap ito sa kanya at tinawakan ng dalawa niyang mukha.
Huwag niyo akong iwan please, pakiusap nito sa kanya. Hindi ka naman namin iiwan. Talaga, bakit may traveling bag ka? Sinunod niya ang tingin nito kung saan nakita niya ang traveling bag kung saan niya inilagay kagabi matapos nang pinasok ang mga importanteng gamit. Bala ko kasing umalis na rito sa bahay ni Lola ngayong araw. Pagsisinungaling niya, bigla siyang hinalikan ng asawa. Ramdam niya ang pagmamahal nito sa bawat ng pinangalik. Buong puso naman niyang tinugunan ang halik nito sa kanya. Hanggang sa maingat-ingat nitong inang kinabong katawan niya. Mahigpit na yumakap ang asawa sa kanya matapos siyang angkinin. Isiniksik pa nito umuka sa kanyang leeg habang ang isang kamay nito ay nasa ibabaw ng kanyang tiyan. Alam niyang ito pa lang ang simula ng kanilang pagsasama. Sisikapin niyang mas lalo itong intindihin sa lahat ng pagkakataon. Hinalikan nito sa noo bago pumikit na may ngiti sa labi. At hanggang dito na lang nagtatapos ang ating kwento. Ang kwento ni Chichay at ni Sander. Maraming salamat sa panonood niyo.